Naiinis ako kay nanay. Yan ang sinabi ko sa girlfriend kong si Melissa nang sabihin niya sa akin na si Tita Mercy ang magpapaaral sa akin. O bakit naman, Eric? Tanong ni Melissa sa akin habang inaayos niya ang bag niya pauwi ng boarding house nila. Di na kasi kaya ni nanay na papasukin ako dahil nag-aaral pa ang dalawa kong kapatid. Mas mahal na kasi ang tuition fee sa kolehiyo kaya doon na niya ako ipapadala. Isa lang naman ang anak ni Tita Mercy na si Cherry na doon din nag-aaral sa papasukan ko. Hello, tita. O Eric, kailan ka ba pupunta dito? Malapit na ang enrollment. Tanong ni tita. Next week po siguro, tita. Kailangan ko pa pong kunin ang mga requirements ko sa school. O sige, pag naayos mo na ay pumunta ka na agad dito. Nalulungkot man ako ay kailangan ko itong sundin. Kahit na mapalayo ako kay Melissa, ay gagawin ko para lamang makatapos ako ng pag-aaral at maging maayos ang buhay namin ni Melissa. Kinabukasan nga ay nagtungo kami ni Melissa sa school na pinapasukan namin para ayusin ang lahat ng requirements. Alam kong malungkot si Melissa sa naging desisyon ni nanay pero iyon lang ang paraan para maituloy ko ang aking pag-aaral. Si Melissa ang aking kababata. Kalaro ko siya ng mga bata pa kami. Di na halos kami naghihiwalay maging sa eskwelahan. Sobrang kilala na namin ang isa't isa. Alam din namin ang bawat karanasan namin ng mga bata pa kami. At madalas itong gawin namin sa pang-aasar sa bawat isa. Melissa, natatandaan mo pa ba ng bata pa tayo? Masayang tanong ko sa kanya. Oo naman, wala pa naman akong nalilimutan. Natatandaan mo ba nang ikaw ay mahulog sa kalabaw at yung katawan mo ay punong-puno ng putik? Oo naman, di ko yung malilimutan dahil ikaw ang kasama ko noon. Natatawang sagot ni Melissa. Yung naglalaro tayo sa playground ng school at pagtalon mo ay nasira yung palda mo. Oo, yun nga yung palda na ginawa ng basahan ni nanay dahil ang laki ng sira. At nagtuloy ang tawanan ng dalawa. Matagal na akong may gusto sa kanya simula pa lang ng mga bata pa kami. At dahil magkaibigan nga kami, ay hindi ko ito masabi sa kanya. Nagkalakas lang ako ng loob nang tumuntong kami ng high school. Nagkamabutihan kami dahil sa JS Prom. Kinuha niya akong partner kaya na magkaroon ako ng pagkakataon ay sinabi ko na sa kanya. Hindi naman ako nabigo at naging kami. Kahit na mga bata pa kami ay di naman tutol ang aming mga magulang. Maganda si Melissa dahil ang kanyang ama ay may lahing Briton. At ito rin ang dahilan bakit din maraming lalaki ang umaaligid sa kanya. Kahit na simple lang kung siya ay magdamit, ay napakapansinin pa rin ang itsura niya dahil sa matangos niyang ilong. Melissa, malapit na akong umalis. Pagkakuha ko ng mga kailangan ko sa school ay pupunta na ako sa mga Tita Mercy. Okay lang ba kung di muna tayo magkikita? Malungkot na tanong ko sa kanya. Eric, kung ito ang kailangan para matupad natin ang ating mga pangarap ay tatanggapin ko. Maluhaluhang sagot niya. Mapapanatili mo ba ang katapatan sa ating pag-iibigan? Malayo ako at di ko alam baka may magustuhan ka sa mga umaaligid sa'yo. Eric, di ko naman magagawa yon. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. Paano ba ako makakasiguro na di mo ako ipagpapalit? Kung gusto mo ay ibigay ko na sa'yo ang sarili ko para mapatunayan ko lang. Ha? Melissa, sigurado ka ba sa gusto mo? Oo naman, para lang mapatunayan ko na ako ay iyo lamang. Salamat, Melissa. At sinimulan na niyang halikan si Melissa. Habang kayakap niya si Melissa, ay dahan-dahan silang lumapit sa pinto at inilak nila ito. Medyo kinakabahan pa si Eric dahil ito lang ang unang pagkakataon nila para angkinin ang kanilang katawan. At nangyari na ang lahat. Dito nila napatunayan na talagang mahal nila ang isa't isa. Salamat, Melissa. Ako, pangako ko, ikaw lamang ang iibigin ko. Talaga, Eric?
I love you. Nabanaag ko ang ngiti sa labi ni Melissa. Kinabukasan ay magkasama silang tumungo sa eskwelahan na pinapasukan nila. Lahat ng mga kailangan ni Eric ay maayos na at ito ay tinawag na niya sa kanyang tita Mercy. Hello tita, nakuha ko na po ang mga kailangan ko. Pinatatanong po pala ni nanay kung ano daw po ang gusto niyong pasalubong. Masayang tanong ko. Yung niluluto niya na kinulob na itik sana. Yun ang gusto ko. Mas masarap kasi yung luto niya na ganon kaysa sa mga nabibili ko. Sige po tita. Salamat po. Nang ibalita ko kay nanay ang gusto ni tita, ay excited na itong nag-ayos ng aking mga dadalhin. Lahat ng mga kailangan ko ay inilagay na niya sa aking bag. Pinabili na rin niya ako ng mga iluluto niya. Pinuntahan ko naman si Melissa sa boarding house para magpaalam. O Melissa, bukas na ang alis ko. Malungkot na sabi ko sa kanya. Di pa man ako nakakatapos ng pagsasalita ay bakas ko na ang luha niya sa kanyang mga mata. O wag ka nang malungkot. Pangako ko sa iyo na magiging tapat ako at alam kong ganun ka rin. Yakap lamang ang itinugon sa akin ni Melissa. At tuluyan na siyang umiyak. Nalulungkot ako sa mangyayaring ito. Sana ay matupad mo ang iyong pangako. Bilang pabaon, ay ibinigay muli ni Melissa sa kanya ang maaaring mamiss nila habang sila ay magkahiwalay. Kung maaari lang na di na sana tayo magkahiwalay ay mas magandang ganun na lamang. Matapos nilang damhin ang lahat ng oras na sila'y magkasama, ay nagpaalam na si Eric. Matapos nilang damhin ang lahat ng oras na sila'y magkasama, ay nagpaalam na si Eric. Maaga pang alis ni Eric kinabukasan kaya nagpa siya itong tumuloy na sa pag-uwi. Anak, nakahanda na ang pagkain. Kumain ka muna. Habang kumakain sa lamesa ay umupo din ang kanyang nanay. O anak, magbabait ka sa mga tita Mercy mo. Tutulong ka sa mga gawaing bahay. Alam mo naman, dadalawa sila doon dahil ang tito mo ay nasa abroad. Pagpapayong sinabi ng kanyang ina. Opo, Nay. Si Melissa, kayo na po ang bahala sa kanya. Sinabi ko sa kanya na dumalaw dito paminsan-minsan para naman mabisita niya kayo. O sige anak, bilisan mo na at baka mahuli ka pa sa biyahe. Matapos makapagbihis, ay nagpaalam na si Eric sa kanyang ina. Tulog pa ang kanyang nakababatang kapatid kaya hinalikan na lamang niya ito. Paalam po, Nay. Mag-iingat po kayo dito. Sabay yakap sa kanyang ina at umalis. Nang makarating si Eric sa bahay ni Tita Mercy, ay nakahanda na ang pagkain sa hapagkainan. Kamusta ang biyahe mo? Tanong ni Tita. Medyo may mga lugar na traffic pero okay lang naman po. Tugon ko naman. O, kumain muna tayo at alam kong gutom ka na. Natatandaan mo pa ba si Cherry? Tanong ni Tita. Opo, kahit na matagal kami di nagkita ay ganun pa rin naman ang itsura niya. Bata pa kami nang huli kaming magkasama-sama sa isang reunion. Naglalaro lang kami noon. Ngayon ay matangkad pa siya sa akin. Bukas pupunta tayo sa eskwelahan natin. Sasamahan na kitang mag-enroll. Nakangiting sabi ni Cherry. Yung mga documents ko ay ipapakita ko sa iyo para naman pagdating natin doon ay wala nang maging problema. Kinabukasan nga ay tinungo na nila ang eskwelahan at wala namang naging problema. Masaya naman niyang tinawagan si Melissa upang ibalita ang nangyari. Nang magsimula na ang pasukan ay excited ang magpinsan sa unang araw ng kanilang klase. Sabay na nilang tinungo ang eskwelahan. Maganda naman ang kanilang naging schedule dahil halos magkasabay lamang sila. Kapag Wednesday lamang sila hindi magkasabay dahil walang pasok si Cherry. Naging masaya ang pag-aaral nila dahil lagi naman silang nagtutulungan sa mga assignments and project. Kaya natutuwa si Tita Mercy. Naging mas masipag si Cherry sa pag-aaral mula nang dumating si Eric sa kanila. Eric, ibinili kita ng t-shirt. Eto,
Nakangiting sabi ni tita. Salamat po. Bakit naman nag-abala pa kayo? Nagpapasalamat lang ako sa iyo dahil sa ginawa mong inspirasyon sa anak ko. Wala po yun. Pahambol na sabi ko pa. Tita, pwede ko bang tanungin bakit isa lang ang anak nyo? Pag-uusisang tanong ko. Di talaga namin tunay na anak si Cherry. Nahirapan kasi akong magkaanak dahil may problema ako sa pagbubuntis. Kaya nung may dumating na gustong magpaampon, ay kinuha na namin. Halos 2 taon din bago namin nalaman na wala na pala akong kakayanan na magkaanak. Pero alam naman ito ni Cherry. Namatay na rin kasi ang mga magulang niya. Sinabi na namin ito kay Cherry nang 12 years old pa lang siya. Ganun po pala. Mamaya pagdating ni Cherry ay bumili kayo ng pagkain. Matagal na rin tayong di nakakakain sa labas. Birthday ngayon ng Tito Bert mo at magvi-video call daw mamaya. Nang dumating nga ang dalaga ay bumili na sila ng pagkain. Bumili sila ng 1 buong manok at ng maliit na cake sa Goldilocks. Nag-design naman si Cherry ng mga palamuti na malapit sa mesa. Mami, nag-message na si Daddy, tatawag na daw siya. Nang tumawag na si Daddy Bert ay kinantahan siya ng happy birthday at sabay bati. Masayang masaya sila ng gabing iyon. Di matapos ang tawanan at biruan nila. Nang matapos ang kasiyahan ay si Eric na ang naglinis ng lamesa. Tinulungan naman siya ng dalaga nang makita niya ito. O kayo na muna ang bahala dyan at napagod na ako. Sige po, tita. Nagpasalamat si Cherry sa mga tulong na ginagawa sa kanila ni Eric. Eric, maraming salamat sa iyo Sabay hinalikan niya sa pisngi ang binata. Ako nga dapat ang magpasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi ako makakapag-aral. Masayang tugon ni Eric. Niyakap ng dalaga si Eric dahil sa pagpapasalamat. Di ko alam kung paano masusuklian ang ginagawa mo. At tuluyan ng inalis ng dalaga ang kanyang pang-itaas. Ha? Ano bang ginagawa mo? Nabubulol pang sabi ng binata. Eric, ito lang ang kaya kong ibayad sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Napakaganda ni Cherry at napakalinis sa katawan. Kaya naman lagi itong mabango kahit na nasa bahay lamang. Dahil sa pagkamis ni Eric kay Melissa, ay natukso siya sa tagpong iyon. Di naman pinagsisisihan ni Cherry ang ginawa niya dahil napakabuting tao ni Eric. Nang matapos sila ay mababakas mo ang ngiti sa labi ni Cherry. Eric, kulang pa ito kung tutuusin sa lahat ng tulong mo. Salamat sa iyo At lumipat na sa kabilang kwarto si Cherry upang magpahinga. Kinabukasan ay papasok na muli sila sa eskwelahan. Medyo nagkaroon ng konting ilangan yung dalawa sa una pero nang makapag-usap na sila ay naging normal na muli ang lahat. Lumipas pang ilang buwan ay nagkakaroon na ng simpleng away sina Eric at ang girlfriend niyang si Melissa. Kahit na alam ni Cherry ang tungkol dito simula pa lang, ay nasasaktan pa rin siya dito pero di naman niya ito pinipigilan. Malapit na noon ang sem break at ito ang pagkakataon ni Eric na umuwi muna sa kanila. Kaya kinausap ni Eric ang tita niya upang magpaalam na uuwi muna siya ng 5 araw. Tita, maaari ko po ba kayong makausap? Oo naman, nakangiting tugon ni tita. Magpapaalam po sana akong magbakasyon sa amin sa darating na sem break. Pakumbabang sabi ni Eric. Oo naman, walang problema. Pero mas maganda kung makabisita na rin kami sa inyo. At sumabat naman si Cherry sa tagpong iyon. Oo nga, doon na rin kami para naman makapasyal na din kami. Talaga po? Oo nga, masaya yon. Natatawang sabi ni Eric. Di na mapigilan ni Eric ang tuwa nang malaman niya ang balitang iyon. At itinawag niya na rin ito sa kanila. Di na mamapakali si Melissa nang marinig niya ang balita. Next week ay sem break na at si Melissa ay nagtungo naman sa bahay ni na Eric upang tulungan ang nanay niya na maglinis.
Kahit ang ina ay excited na sa pag-uwi ng kanyang anak at inayos na rin ang mga kwarto na tutulugan nila ni na Tita Mercy. At dumating na nga ang araw na yon. Nasa bus pa lamang sina Cherry ay kachat na ni Eric si Melissa at parang halos di na siya makaintay sa bawat sandali. Nang makarating sila sa bahay ay dali-daling pumasok si Eric para yakapin ang kanyang ina at mga kapatid. Nandun din si Melissa nang yakapin niya ay bigla na lang tumulo ang luha sa kasiyahan. Di halos gustong putulin ni Eric ang pagkakayakap sa nobya. O alam kong gutom na kayo. Nagluto si Melissa ng paborito ni Eric na sinampalukang manok. Halina at kumain na tayo. Di na mamatawaran ang kwentuhan nila at tawanan habang nakain. Masaya silang nagsalo at ngayon na lang uli nila ito nagawa sa matagal nilang panahon na di nakikita. Kinabukasan ay iginala naman ni Eric at Melissa sina Tita Mercy at Cherry sa mga magagandang lugar sa kanilang probinsya. Habang tumatagal ang kanilang oras na magkakasama, ay mas naging close ang dalawang dalaga. May mga usapan na rin silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Maghapon silang nagala at halos kalahati pa lamang ng bayan ang kanilang napuntahan. Pero nagpasya na silang umuwi dahil sa nagbabadyang ulan. Pag-uwi nila ng bahay ay agad naman nilang in-upload sa social media ang kanilang mga larawan. Mas marami pang mga larawan ang dalawang dalaga kaysa kay Eric. Nakakainggit naman kayo, ang dami niyong pictures. Pang-aasar na sabi ni Eric. Ikaw kasi kami na ngayon ang best friend, sabi pa ni Cherry habang nagtatawa. Hindi naman maawat si Melissa sa pagkukwento ng mga nangyari sa nanay ni Eric habang ang lahat ay nagtatawanan. Sinulit nila ang oras na lahat sila ay magkakasama at bawat araw ng bakasyon ay kanilang ginamit para naman sa mga alaala nila. Alam kasi nilang pag natapos ito ay matagal na namang mauulit. Sumapit na ang huling gabi ng kanilang bakasyon. Nagkayayaan yung dalawang dalaga na manood ng movie sa kwarto at sama-sama silang nanood ng movie ng gabing yun. Nagyaya namang mag-red wine si Tita Mercy at tamang-tamang may red wine pang naitago si nanay na natira ng birthday niya. Nang matapos ang movie, ay mamula-mula na ang pisngi naming lahat. Wala namang kasing sanay sa amin na uminom at inubos lang nila ang wine at nagpasya na silang matulog. Di pa man napapahimbing ng tulog ang lahat, ay nakita ni Cherry na tumayo si Melissa. Di na nagpahalata si Cherry, nagising pa siya dahil madilim naman ang ilaw. At nang lumabas ito ng kwarto ay sinilip ni Cherry kung saan papunta. Tumuloy siya sa kwarto ni Eric. Pumasok ng CR si Cherry dahil ayaw naman niyang may makahuli sa kanya kung may lalabas ng pinto. Pagbalik niya sa kwarto, ay marahan siyang nakinig sa nagaganap sa loob ng kwarto ni Eric. Kahit mahina ay maririnig mo ang konting paggalaw ng kama. Malungkot na pumasok si Cherry sa kwarto dahil ayaw naman niyang may makakita pa sa kanya. Maya-maya ay bumalik na si Melissa sa pagkakahiga. Nagtulog-tulugan na lang si Cherry dahil nasasaktan din ito sa pangyayari. Maaga silang gumising at matapos mag-ayos ay nagpaalam na sila. Tulad ng dati ay dumalaw pa rin sa kanila ang lungkot. Niyakap ni Eric ang kanyang ina at si Melissa at nagpaalam. Sa biyahe ay wala namang imik ang dalagang si Cherry. Alam ni Eric na galit ito dahil di naman natural sa kanya ang ganitong pag-uugali. Nakarating na sila ng bahay ay di pa rin masyadong nagsasalita ang dalaga. Kinagabihan ay di makatulog si Eric dahil nga sa nangyari. Pilit niyang iniisip kung ano ay kinagagalit ni Cherry sa kanya at dahil di nga ito makatiis, ay tinanong na lang niya ito sa messenger. Gising ka pa ba? Bakit wala kang imik? Usap tayo, nandito ako sa sala. Ngunit walang natanggap na mensahe ang binata. Nang mainip sa sala, ay nagdesisyon na si Eric na pumasok ng kwarto. Nang malapit na siya makapasok sa pinto ay bigla na lamang lumabas si Cherry para siya ay kausapin.
Halata mong namumugto ang mata niya na galing sa pag-iyak at nag-usap sila ng nakatayo sa may pinto ng kwarto. At nang mabatid ng binata ang sama ng loob niya, ay niyakap niya ito. At upang mawala ang sama ng loob nito, ay hinila niya si Cherry sa loob ng kwarto at dahan-dahan niya itong hinubaran at tumambad sa harap ang malaporselanang kutis at malulusog na mga dibdib. Napakagatlabi siya sa nakita at ibinigay niya ang ipinagseselos ng dalaga. Nang makatapos sila ay mababakas mo sa mga labi ng dalaga ang kasiyahan. Nawala na ang sama niya ng loob sa binata dahil sa nangyari. Mas sinipagan pa ni Eric sa pag-aaral para sa kanilang mga pangarap na Melissa. Naging dean's lister siya at maliit na lamang ang binabayaran niya na tuition sa eskwelahan. At si Cherry naman ay matataas din ang mga marka. At ito ang dahilan ng kasiyahan ng ama sa ibang bansa. Habang tumataas ang kanilang antas sa kolehiyo, ay tumataas din ang kanilang karangalan na natatanggap. Lumipas pa ang mga buwan at nanatiling matatag ang taas ng kanilang mga marka. Isang taon na lamang ay makakagraduate na ang dalawa at excited na si Eric na makatapos upang makapagtrabaho na. Mataas ang pangarap ni Eric bilang isang inhinyero. Gusto niya makapagtayo ng malaking building gaya ng mga nakikita natin sa syudad. At si Cherry naman ay gusto niyang maging isang flight attendant dahil sa maganda niyang tindig. Malapit na ang pagtatapos at candidate si Eric para sa magna cum laude at si Cherry naman ay sa first honor. Masaya si Daddy Bert kaya may sorpresa siya sa anak. Isang linggo bago mag-graduation ay umuwi na siya. Hindi pinaalam ng maming niya na uuwi ito. Kaya nagulat siya ng pag-uwi niya mula sa eskwelahan ay may handaan sa bahay at may mga gayak pa ito. Pagbukas niya ng pinto ay laking gulat niya nang makita ang daddy niya. Dali-dali niya itong niyakap at hinalikan. Naluluha ang mga mata ng dalaga sa sorpresang ginawa ng ama at nagpasalamat si Cherry sa mami niya at kay Eric dahil sa pag-aabala sa tagpong iyon. Niyaya ni Daddy Bert ang anak sa labas at may ipapakita lang daw sa kanya. Kasunod si Mami at si Eric ay nabigla siya sa nakita. Isang napakagandang motor na may ribbon sa ibabaw ang nagaantay sa labas ng bahay. Cherry, dahil sa kasipagan mo, ay eto ang regalo na nirequest mo kay Daddy. Niyakap niya ang kanyang mga magulang at nagpasalamat. Masayang tumakbo ang dalaga sa motor at sumakay na ito. Matapos ang pagpapaikot-ikot ng dalaga sa paligid, ay nagkainan na sila. Sa makalawa ay araw na ng graduation ng dalawa. Inayos na ni Tita Mercy ang ticket ni Melissa at ng kanyang ina. Nang araw ng graduation ay sama-sama silang lahat na nagtungo sa eskwelahan ng gabing iyon. At sobrang saya nilang lahat. Si Eric ay naging magna cum laude at si Cherry naman ay first honor. Nagpahanda si Daddy Bert sa bahay at inimbita ang mga malalapit na kamag-anak. Ilang buwan matapos ang graduation ay marami na ang nagka-interes sa dalawa. Nakapila na ang mga kumpanya na nag-o-offer sa kanila ng magandang posisyon. Natupad na ni Cherry ang pagiging flight attendant at si Eric naman ay successful engineer na. Si Melissa naman matapos makagraduate ay nagpunta sa ibang bansa. Mag-iipon muna sila ni Eric at sa isang taon ay handa na silang magpakasal. Si Cherry naman ay magiging may bahay na din ng isang piloto. 3 buwan na siyang buntis sa mga oras na to at masaya naman siya. Hanggang ngayon ay magkakaibigan pa rin sila at masaya sa kanilang mga naging buhay. Maraming salamat at hanggang sa muli.